But if ever hindi ka confident or parang baguhan ka lang and tsaka hindi mo aware kung ano ba talaga yung about sa IELTS na exam. Hi guys, today's video is about IELTS for Dependent Visa UK. Kung ano yung kukunin po natin na IELTS from fiancé visa, spouse extension visa, ILR, unskilled worker visa. So, una guys, kasi yung IELTS ko po is E1. E1 guys, yun po yung inattach ko sa fiancé visa. Kasi yun po yung start ng visa ko po. Nag-start po ako sa fiancé visa. So, about sa E1 guys, is basic English lang siya. So, tinitest lang po tayo if ever marunong ba tayo mag-respond into basic English. So, dun po sa examination center is tatlo po kayo. So, yung examiner at saka yung partner po ninyo. Yung partner ninyo guys is kumuha din siya ng IELTS for her dependent visa. So, doon po sa topic niyan is speaking, listening, and reading. So, una po, nag-introduce yung examiner sa pangalan niya, tapos kayo po, mag-introduce po kayo. And then, pinapabigkas po yung letters ng pangalan ninyo guys. Yun na po yung source of reading po ninyo. Kung paano natin i-pronounce yung mga letters natin sa pangalan natin. After that, may topic po kayo na mag-conversation together with the examiner kung marunong ka ba mag-response po into English. Yung listening po is meron po tayong papakinggan na audio and then mag-take note po kayo ng keywords kasi after nyan, magtatanong po yung examiner isa-isa sa inyo. So basic lang po siya yung topic ng audio po. So hindi siya mahaba. So hindi maraming keywords na kailangan po guys. Basic lang talaga siya. About sa speaking guys, so yung examiner po is mag-ask po siya ng topic, kung ano yung gusto niyo ng topic, pipili lang po kayo. Anyway, yung topic guys is about yourself lang. Like for example, cooking, hobbies, or work. So, magkwento ka po sa partner mo. After that, yung partner mo, tanong din po sa'yo. Siya din po, magkwento siya sa topic na. Tapos, magtanong ka rin sa kanya. Yun lang guys. So, basic English lang po yung E1. Okay. Sa spouse visa. Yung spouse visa guys is, same lang po yung inattach ko sa fiancé visa. So, yung A1 po, yun lang po yung inattach ko sa spouse visa. So, hindi na po kayo kukuha na uli ng English test po sa spouse visa. Sa spouse extension visa, so, kailangan mo na ng IELTS uli. So, kukuha ka po ng A2. So, A2 na po yung requirements po sa spouse extension visa. So, dun sa A2 guys is, nadagdagan lang ng konting minuto yung A1. So, kumbaga, same lang po. Basic English, speaking, listening, and reading. So, same lang po yung pag-exam natin sa E1. Pero yung conversation lang natin doon is medyo mahaba-haba ng ilang minuto po doon sa E1. Like, introduce yourself, and then listening, and doon, same po, may audio po tayo na pakinggan, tapos mag-ask yung examiner about sa audio na pinakinggan natin, and then, magkwento po tayo sa topic natin, kung ano yung mga topic natin na i-share po doon sa partner yun. Same po, mag-question din siya, then ikaw mag-question sa kanya. Yun lang, basic lang siya, but lang po, wag lang po kayo mag-stop ng kwento pag hindi pa kayo pinapastop ng examiner. Kasi tinitest po na examiner kung makipag-communicate ka ba ng English. Kung marunong ka ba mag-communicate ng English. Wag ka lang mag-jump up ng topic. So, dapat inline lang dun sa topic. Yun lang yung pinaka-importante po sa IELTS. About sa ILR guys, so ILR naman po is, iba na naman yung English test na kukunin natin. So, ILR guys, 2026 is B1 pa siya yung required. So, same before, B1 naman siya if ever ILR. But, by next year guys, 2027, so, nag-upgrade na po yung home office into B2. So, ang kaibahan lang B1 at saka B2, meron na po siyang writing doon sa B2. So, yung B1 guys, basic lang din siya. Nadagdag lang ng ilang minutes
about sa conversation. So, kumbaga is from A1, A2, B1, kunti lang po yung nadagdag na minuto po. Kumbaga is, kung short po yung A1 na English natin, kasi basic lang, tinitest lang tayo kung marunong ba tayo magsalita ng English. So, sa A2 po, dinagdagan lang yung ilang minuto para po tuloy-tuloy ba yung conversation. Sa B1 guys, same lang po. Medyo mahaba-haba na ilang minuto po yung pag-speaking natin. So, same lang po. Tatlo po kayo, examiner, and then partner po ninyo. Basta, wag ka lang mag-stop po if ever hindi ka pa pinapastop magsalita doon sa examiner. But by the way guys, doon sa B1 pala guys is 2 option po tayo. So, either ikaw lang at saka yung examiner at saka tatlo po kayo, examiner and your partner. So, kasi dalawa po yung examination center about sa B1. Dito sa UK guys, meron po examiner sa British Council. Yun po yung tatlo po kayo, examiner at saka yung partner po ninyo. And then sa Treaty Center College of London, dalawa lang po kayo guys. Yung examiner lang po yung kakwentuhan ninyo, yung kausap ninyo. So, kasi yung akin guys is, nasanay po kasi ako sa British Council. So, kaya doon po ako kumuha ng B1. So, by partner po at saka yung examiner po. So, anyway guys, hindi naman mahirap kasi syempre, nandito ka na before ka mag-file ng ILR. So, 5 years ka na dito sa UK. I think marunong na yung mag-communicate ng English po. So, kumbaga, tinitest po tayo. If ever, tuloy-tuloy na ba yung conversation natin sa mga local po or sa taga dito po na English na talaga. So, kumbaga, is padagdag pa ng padagdag po yung conversation natin. So, huwag kayong mag-alala guys. Hindi naman siya mahirap. So, basic lang siya. Basta, confident lang siya. Tsaka, hindi lang po kayo mag-jump off ng topic po ninyo once po nag-start po kayo mag-share sa kwento ninyo guys. Ayun lang. And then sa skilled worker visa guys, start po ng English nila, galing pa sa country po natin or nila, is B2 po yung requirements ng English test. So, start pa po ng pagpasok nila sa UK is B2 na talaga yung required. So, yung skilled workers po, if ever, meron po siyang B2, yun na lang din po yung gagamitin nila sa ILR. So, if ever mag-file na po sila ng indefinite leave to remain, so isang IELTS lang po yung kukunin nila. But sa atin guys, as dependent visa po, if ever kaya po naman ninyo na mag B1 straight away, so yeah, pwede naman. But if ever hindi ka confident or parang baguhan ka lang, and tsaka hindi mo aware kung ano ba talaga yung about sa IELTS na exam. So, better mag-start po kayo sa E1, E2, at saka B1. And then guys, yun po yung required ng home office po. Once po na mag-login po kayo sa website, meron pong choices doon. Fiancé visa, E1. Spouse extension visa is E2. So, kaya sinusunod ko na lang po yung home office kung ano yung requirements or ano po yung required po doon na IELTS na kukunin. About sa IELTS, kung paano po tayo mag-booking from Cebu po. Kasi from Cebu po ako guys. So, yung office or examination center po ng Cebu po is sa Ayala Business Park. So, IDP Center. So, yun po yung examan natin po sa Visayas area. But dito sa UK guys, either British Council and Treaty Center College of London.